Inyong bakit ako ikaw ay nakilangan. Alam ko ay nag-iba. Sana ngunit ka at ako'y nakalimutan sa'yo. Gawin ka sa puso kong nahihika. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Ngayon po ay June 29, 2025. Tayo po ngayon ay live na nagsasagawa ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito po sa Pilipinas at ng mga nasa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng YouTube. Tayo po ngayon ay mapapanood dito po sa ating YouTube channel, Brother Willie Santiago. Kaya po yung ating mga ka-Bible study sa Facebook Live, dito po muna tayo sa YouTube Live. Pumunta para po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po ay tuwing linggo ng alas 9 ng umaga at kapag naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell
nang palagi po tayong mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at sa ating mga bagong upload na video. Sa araw na ito, tayo po ay naghahandog ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kaansabay na rin po ang ika-15 taon na anibersaryo po ng ating pagsasama-sama. Salamat po sa Panginoong Diyos. At tayo po ay sa araw na ito ay muli pong nagkasama-sama. At alam ko po na hinihintay na po ng ating mga ka-Bible study yung pagpapatuloy po ng ating paksa. Kung nakahanda na po ang ating mga kasama, ang ating paksa, ang mga naninirahan sa langit na paraiso at ang mga material na bagay na matatagpuan dito ayon sa Biblia. Ito po yung ating paksa na noong nakaraang linggo po ay ating inumpisahan na ipaglingkod at ito po ipagpapatuloy po natin sa araw na ito. Maghapon po ngayon ang ating programa dito po sa YouTube Live. Pero uumpisahan ko po ngayong umaga at magkakaroon po tayo ng lunch break. Pagkatapos po ng lunch break, saka po natin ipagpapatuloy itong ating paksa. Kaya sana yung ating mga ka-Bible study ay umantabay lamang po at tumutok dito po sa ating paksa. At tayo po muna'y magbalik-aral. Mag-review tayo saglit para po yung ating mga kasama ngayong umaga, kung ngayon lamang po nakakapanood, ay masundan po nila yung ating paksa na pinag-aaralan. Noong nakaraang linggo po, kung natatandaan pa ng ating mga kasama, sa Biblia po, mayroon pong tinatawag na paraiso. Kasi ang ating paksa tungkol sa langit na paraiso. Ngayon, ano po ba yung paraiso ayon sa Biblia? Doon po sa Lucas 23:42-43, nang ang ating Panginoong Jesucristo po ay nakapako sa krus, meron pong isang tulisan na nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po noong tulisan na ang pangalan ay Dimas, binigay ng mga Katoliko, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yun ang kahilingan noong tulisan na ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y alalahanin pagka siya'y nakarating na sa kanyang kaharian. Ano ngayon ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Sinabi niya sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ano dapat nating maintindihan dito? Yun palang kaharian ni Kristo, yun po ang paraiso. Amen. Maliwanag po ba yon sa ating mga kasama dyan po sa YouTube Live? Ang kaharian ni Kristo, yun ang paraiso. Kasi ang pakiusap noong nasa krus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot ang Panginoong Jesucristo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Yung paraiso, yun ang kaharian ni Kristo. Ngayon, yung paraiso, paghahanapin natin yan, hindi yan matatagpuan dito sa mundo. Wala dito ang paraiso. Bakit? Sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pilato, 18:36 ng Juan, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Ayan. Ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, yung paraiso, hindi sa sanglibutang ito. Wala pala dito yan. Tama po. Baka pwede po yung inyong cellphone paki-silent lang ha. Kung para hindi po
maka-disturb. Ayan, paki-silent nyo lang yung kung nag-a-alert po ang inyong mga phone. Yung paraiso na siyang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yan dito sa sanlibutang ito. Wala po rito sa mundo. Nasaan po yan? Nasaan po yung paraiso na yan, nakaharian ng Panginoong Hesukristo? Ikalawang Korinto 12:2-4. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko o maging sa labas ng katawan ay iwan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Meron pong lalaki rito na binabanggit si Apostol Pablo na inagaw hanggang sa 3 langit. Ang tinutukoy dito na lalaki, mismo si Apostol Pablo yon. Naranasan po ng Apostol Pablo na siya po ay agawin hanggang sa 3 langit. O ano po yung 3 langit na yon? Sa talatang 4, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Mga kapatid, mga ka-Bible study natin sa YouTube, yung paraiso, kung hahanapin natin, saan matatagpuan? Yun po ay nasa 3 langit. Wala rito sa mundo yon, nasa 3 langit. Amen. Sa Biblia po, marami pong langit. Maraming langit. Bakit natin sinasabing maraming langit? Ito nga sinasabi ng Apostol Pablo, siya nakarating sa 3 langit. Di pagpala binilang natin, 3 pala ang langit. Amen. Yan. 3 po ang langit sa Biblia. O ngayon, pakita natin yung visual aid para ma-refresh ang ating mga ka-Bible study. O yan, no? Nakikita nyo po. Yung 3 langit, yung 3rd heaven, yan nga po ang kaharian ni Kristo, ang paraiso. O ngayon, yung 2nd heaven, yung 2nd langit, yan naman po yung kalawakan, kung saan nandyan po yung mga planeta, nandyan po yung ating araw, buwan, mga bituin, iba't ibang mga galaxies, bilyong-bilyong mga bituin, nandyan po sa 2nd langit. Ngayon, meron naman pong unang langit. Ano po yung unang langit? O ito po yung ating nakikita naman. Itong alapaap, mga ulap. Ayan po, kung saan lumilipad ang mga ibon, ang mga eroplano, mga helicopter. Ayan. Andyan po ang unang langit. Ngayon, yung paraiso, nakaharian ng ating Panginoong Hesukristo, nasa 3 langit yon. Yan ang dapat po nating maintindihan. Ngayon, ano po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid, mga ka-Bible study, dito po sa 3 langit, sa paraiso? Diyan tayo mag-focus. Ha? Sa Biblia po, doon po sa aklat ng Hebreo 8:5, mababasa po natin ang ganito. 8:5 ng Hebreo. Sa Tagalog muna natin basahin at lilipat tayo sa English. Na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa inyong ipinakita sa inyo sa bundok. Sabi po rito kay Moises, noon pong gagawin na po yung tabernakulo ng kapisanan, yung mga gamit po ron, sabi ng Diyos sa kanya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Meron pong mga ipinakita ang Diyos kay Moises para yung tabernakulo ay magawa.
para yung mga kagamitan nun ay magawa din. Mayroong pattern, may modelo po na ipinakita kay Moises. Ano po yun? Basahin natin sa English. They serve in a sanctuary that is a copy, a shadow of the heavenly one. This is why Moses was warned when he was about to build the tent. See to it that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. Kaya pala nagawa yung tabernakulo, pati yung mga gamit sa tabernakulo sa Israel. Kasi merong ipinakita ang Diyos kay Moises na padron, pattern. Ano yung dapat nating maintindihan dito? Pagka pinag-usapan natin ang langit, ang paraiso, lumalabas yun po ang orihinal. Tapos yung narito sa mundo, yun ang kopya. Maliwanag po mga kapatid. Si Moises, nagawa niya yung tabernakulo sa Israel, yung mga gamit doon sa tabernakulo, kasi sa langit, nandun yung original ipinakita kay Moises para kopyahin niya. Kaya sa Biblia po, ang langit na paraiso, yun ang original. Itong ating mundo, lumalabas, ito po'y replika. Kopya lamang. Amen. May mga bagay sa langit nandoon. Yun ang original. Yung narito sa lupa, kopya lang. Naintindihan natin? May tabernakulo sa lupa, sa Israel. Meron ho bang tabernakulo sa langit? May mga gamit yung tabernakulo dito sa lupa, sa Israel. Meron din ho bang mga gamit dun sa langit? Kasi yun nga ang original Tama po. Ang langit ang original. Yung mga bagay sa langit ang original. Ang mundo at yung mga bagay dito, yun ang mga kopya lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan ang dapat po nating maintindihan. Meron palang mga bagay sa langit at yun ang mga orihinal. Ngayon, itong ating mundo at yung mga narito sa mundo, ito pala ay mga kopya lang doon sa langit. O ngayon, pagka pinag-aralan natin, mga kapatid, kung bakit ang langit ang orihinal at itong mundo ay kopya lamang, kasi noong lalangin ng Diyos at likhain, itong mga langit at itong ating mundo, mas nauna po kasing nilikha ng Diyos ang mga langit. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Kaya hindi tayo magtataka na ang ating mundo ay kopya sa langit, sa paraiso. Bakit? Kasi mas nauna ang mas nauna sa pagkakalikha ang mga langit, yung heavens, kaysa dito po sa ating mundo. Kaya pati ang hugis ng ating mundo, ito po'y bilog. Tama po, parang bola. Ano dapat nating maintindihan? Ang hugis ng langit na paraiso, bilog din. Amen. Tama po ba? Dahil ang Diyos ang lumikha ng langit, ng paraiso. Itong ating mundo, kaya ito po'y hugis, bilog. Kasi ganun din naman ang hugis ng langit na paraiso, bilog din. Yung mga planeta, mga bilog din, tama po. Ang buwan, bilog din. Ang araw, bilog din, di ba? Bolang apoy, Tapos sasabihin ng iba, ang mundo raw ay flat earth. May mga nagko-comment po sa ating YouTube channel di ba? Dahil pinaksa ko last Sunday. Pumasok talaga yung mga flat earth theory na yan Talagang pinipilit pa rin flat earth.
Sabi ko, pag pinilit nyo yung flat earth na yan, lalabas, lagi na lang araw, lagi na lang maliwanag. Wala nang gabi, wala nang dilim. Tama po. Kasi flat earth Parang ang hugis plato. Naka-expose sa araw. Di wala nang gabi, wala nang dilim. Tama po. Gumamit lang naman ang isip Tapos nandyan na po yung mga satellite, di ba? Kinukuna na ng photos, ng video yung outer space. Yung mismong mundo, nakikitang bilog. Flat pa rin. Di ba may kasabihan ng tao, to see is to believe. Yan na. Ano pa ang pag-uusapan natin, di ba? Yung mga nandyan po sa online. Ibig bang sabihin kahit nandyan na yung mga satellite sa outer space, hindi pa rin totoo yung pinipid sa atin sa Earth. Ha? Hindi pa rin totoo na ang mundo bilog na parang bola. Flat earth pa rin ang kanilang gustong ipaniwala sa mga tao. Si Magellan, si Magellan. Kaya siya naniwalang bilog ang mundo kasi dire-diretso lang ang kanilang paglalayag sa dagat. Hindi lumiko sa kaliwa, hindi lumiko sa kanan. Naikot nila ang mundo Kaya paniniwala nila talagang ang mundo'y bilog. Tapos dumating yung panahon na nandiyan yung telescope, na-discovery na, napatunayang bilog ang mundo. Galileo Galilei. Tapos ito na nga yung satellite. Nagpadala na tayo ng satellite sa labas ng mundo. Sinabi eto na yung mga larawan, videos, ayaw pa rin maniwala. Meron pang nagpadala ng mga astronaut sa buwan, di ba? Hindi ba natin i-consider yung mga ebidensya na yan? Ngayon, bakit tayo naniniwalang ang ating mundo ay bilog? Nandiyan ang mga ebidensya. Tapos nasa Bible pa na talagang ang mundo ay bilog. Kinopya kasi sa langit na bilog. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May pinagkopyahan kasi ang ating mundo. Saan kinopya? Sa langit na paraiso. Ang langit na paraiso ang original, ang ating mundo ang replika. Pag sinabing replika, ano ba ang pagkakaintindi sa replika? Di ba yun talaga kopya yon, kaya lang may pagkakaiba lang sa ang pagkakaalam ko yung sa laki. Hindi yun eksaktong laki. Pero halos parehas. Pero pag pinag-usapan na yung laki, doon na po mayroong pagkakaiba. Pagka-replika lang. Nagkakaintindihan po. Nung araw kasi may nagsabing panatik, si Brad Ely daw, ang replika ay si Daniel. Nung araw hindi pa ako pamilya sa replika Nung ko lang narinig hinanap ko sa dictionary, ano ba ako replika? Pag sinabing replika, almost the same. May pagkakaiba lang sa laki. Nung sabihin si Brad Ely daw, ang replika si KDR, hindi ako makumbinsi paano replika nga si KDR kitang-kita naman na malayo, magkaiba di ba? Pag si Brad Ely ang tatanungin, Brad Ely, kayo ay payag sa mga manggagawi sasakay sa motorsiklo. Ayaw ni Brad Ely ng motorsiklo Naglabas nga ng circular na sususpindihin niya yung mga manggagawang
sumasakay sa motorsiklo. O si KDR naman ngayon, tingnan mo, ano paborito? Motorsiklo. Naloko na. Diyan pa lang nakita mo ng mali yung sinasabi na yun eh. Ngayon, ito pong langit na paraiso, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pagka ating pag-aaralan, dahil ang ating mundo ay physical, tama po, material ang ating mundo. Kung ang original yung langit, o ano po ang langit na paraiso? Physical o material? Tama po bang yan ay ating paniwalaan na ang langit na paraiso ay material, physical na lugar? Tama po ba yon? Yung mga nasa online, sang-ayon po ba kayo? Kung ang ating mundo na kopya, replika ay material at physical, yung langit na paraiso na original na pinagkopyahan, yan ho ba'y physical, material? Kasi yung iba, ang paniniwala nila, hindi pwedeng material, physical ang paraiso kasi ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat ang langit espiritual. Mali. Bakit? Ang Diyos espiritu, tama yon. Ang Diyos creator, amen. Ngayon, ang langit, nilikha ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin, dahil yung langit ay nilikha ng Diyos, dapat ay espiritu rin yun, spiritual. Nagkakaintindihan po. Ang Diyos, espiritu. Yung langit, nilikha ng Diyos, tama po. Hindi pwedeng dahil ang Diyos ay espiritu, nilikha niya yung langit, dapat yun ay spiritual place. Ito ngang mundo, siya rin ang lumikha Tama po. Physical nga yung ating mundo, material, kopya. Saan kinopya? Sa langit na paraiso, na physical at material. Amen. Ano patunay na yung langit na paraiso ay physical, material? Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Marami palang silid sa bahay ng ama, sa langit yan. Maraming silid. Yun ba spiritual yung silid na yun o physical? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ayan, gumamit po ng salitang saan. Pag po yung salitang saan ay ginagamit, ano ba tinutukoy niyan? Lugar? Lugar po ba? Physical ba yung lugar o spiritual? Physical. Nagkakaintindihan po ba? Maliwanag po ba sa atin na ang langit na paraiso ay isang material, physical na lugar? Maliwanag po ba yan? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, kaya siya pupunta sa bahay ng Ama, sa langit yon, para maghanda ng mga silid na paglalagyan ng mga magiging dapat sa Diyos. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo dito sa ating mundo kasi hindi pa po tapos yung paghahanda ng mga silid doon po sa langit na paraiso. Amen. Ngayon, ito bang ating mga nasa online na mga ka-Bible study? Interesado po ba kayong makarating sa langit na paraiso? Gusto niyo bang makarating doon?
Kasi pinag-uusapan natin itong langit na paraiso, lumalabas maganda yung langit na paraiso. Kasi kung dito sa mundo, nagagandahan tayo sa mundo, may mga magagandang lugar dito sa mundo, kopya lang itong ating mundo. Original yung langit na paraiso. Amen? Interesado po ba tayong makarating sa langit na paraiso? Dito po sa mga narito sa lokal, sa chapel, interesado po ba kayo? Kung hindi kayo interesado, umuwi na kayo. Ano ginagawa natin dito kung hindi pala kayo interesado na makarating sa langit na paraiso? O yung mga nandyan po sa online, ha? Gusto nyo po bang makarating sa langit na paraiso? Brother Willie, paano ba makakarating doon? Meron bang pwedeng sakyan para makarating doon? Tingin nyo, merong sasakyan para makarating doon? Ha? Yung mga napapanood ko po sa TV, merong mga rocket ship na di ba? Hindi pa man nakakalabas ng first heaven, sumasabog na eh. Tama po. Ilan na po yung napanood ko na konting take off pa lang sumasabog na eh. Hindi man lang makalabas ng mundo eh. Tama po. Kaya nga yung sabi na papaanong nakarating yung mga tao sa buwan, no? Yung mga astronaut. Medyo pinag-iisipan ko rin yun eh. Opo. Kasi bakit nga hindi na rin naulit, Napag-isipan nyo ba yun? Kasi kung nakarating na ang mga tao sa buwan, madali nang may mga sumunod. Ano po? Pero bakit nahinto na yon? Hindi na naulit. O ngayon, sa ating mga nandiyan sa online, gusto nyo po bang makarating sa langit na paraiso? Gusto po ba? Meron mo bang pwedeng sasakyan para makarating tayo doon? O ngayon, sa Biblia, paano makakarating sa langit na paraiso? Ha? Di basahin natin yung talata. Sa Juan 14:1. Umpisahan ko po sa 1 kasi inumpisahan natin sa 2:3 O eto po. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Tuloy, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, maraming silid. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang langit na paraiso, para kanino ba yan? Sino pinaghahandaan yan? Yung mga sumasampalataya. Amen. Para pala tayo makarating sa langit na paraiso, kailangan pala tayo po yung mga sumasampalataya sa Diyos. Sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Kaya nga noong ako madinig ko doon sa pasalamat noong 2009. Itong si KDRA nagsalita sa pasalamat. Mas mapalad ang mga nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Agad akong nawala ng gana. Agad akong tinabangan na. Bakit? Kasi ang nasa Bible, ang dapat sampalatayanan ng Diyos at si Jesus Christ. Amen. Bakit si Brad Eli naman ipinapasok ng dapat sampalatayanan din?
At mas mapalad ka pa pagka kay Brad Eli ka sumampalataya kaysa kay Jesus Christ. O yun, tinatanong ako ng mga iba, bakit ka nag-exit sa MCGI, Brad Willie? Dahil dun sa maling turo na yun. Pati sa bautismo, ipapasok pa rin yung mga leader. Doon sa binabautismoan, ikaw ba kapatid, sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, mga sugo ng Diyos, si Brad Eli, si Brad Daniel. Yun ang kanilang panghuling tanong bago ka ilubog sa tubig. O, sabi ko mali iyon, hindi kailangan may mga tao na ituturo na doon ka sasampalataya. Ang nasa Biblia, sumampalataya sa Diyos, sumampalataya kay Jesus Christ. Ngayon, pag tayo sumasampalataya sa Diyos, ito pangako ni Jesus Christ. Sa bahay ng aking Ama maraming silid. Balik natin yung magandang balita Biblia na salin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Ang pinaghahandaan po ng langit na paraiso, yung mga silid doon, yung mga sumasampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya para makarating sa langit na paraiso, kailangan tayo po sumasampalataya. Si Jesus Christ po kasi, ang kailangan natin para tayo po'y makarating sa langit na paraiso. Kasi siya nga yung nangako na siya'y babalik sa talatang 3. Sabi rito, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. O paano tayo makakarating sa langit na paraiso? Si Jesus Christ babalik para tayo po'y isama niya ron. Amen. Nagkakaintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, makakarating tayo sa langit na paraiso sa pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sa talatang 14:6 ng Juan. Basahin natin ang nakasulat. 14:6 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nasaan po ba ang Ama? Sa langit na paraiso. Paano tayo makakarating sa Ama? Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yung mga gusto pong makarating sa langit na paraiso, hindi pwedeng si Jesus Christ tatanggihan mo. Si Jesus Christ itatakwil mo. Tama po. Kailangan si Jesus Christ sampalatayanan mo. Tanggapin mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, 57 po ang nasa YouTube live. Marami po ang mga nanonood sa atin ngayong umaga. Ayan, salamat po sa Panginoong Diyos. Ngayon, tuloy na po tayo dito sa ating paksa. Ngayon pa lang tayo magpapatuloy. Nag-review pa lang po ako kanina. Ang ating naiwang katanungan, si Jesus Christ naghahanda ng mga silid sa langit na paraiso para sa mga maliligtas, sa mga sumasampalataya. Ang tanong natin, meron na bang mga naninirahan sa langit na paraiso? Meron na po bang mga residente sa langit na paraiso? Kasi kaya natin inaalam yan, turo sa MCGI ni Brad Eli, wala pang tao sa langit. Wala pang nakarating sa langit.
Kasi walang umakyat sa langit. Turo ni Brad Eli yun eh. 3:13 ng Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan, yan talaga ang talata na pinagbabatayan ni Brad Eli. Para ituro niya na wala pang tao sa langit hanggang ngayon. Yun ang langit na nasa isip ni Brad Eli. Wala pang tao sa langit. Brad Eli yun. O ngayon, sa Biblia tayo. Meron na po bang mga naninirahan sa langit na paraiso? O basahin natin. Apokalipsis 12:12. Magandang balita, Biblia na salin. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ano po ang nabasa natin mga kapatid, mga ka-Bible study? Sabi po, magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Meron na hubang mga naninirahan sa langit? Kaya, nabasa naman natin eh. May kinakausap eh. Magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Di meron na po palang mga naninirahan sa langit na paraiso. Kay Brad Eli, wala pa. Ngayon, kilalanin natin yung mga naninirahan sa langit na paraiso. Handa na po ba kayo? Basahin natin. Sino-sino yung mga naninirahan sa langit na paraiso? Ito po. Sa Gawa 7:55-56. Tatapot siya, si Esteban po, ang tinutukoy. Palibas ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit. At nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nang ipakita po kay San Esteban ang langit. Sino po ang kanyang nakita sa langit? Nakita ni San Esteban ang ating Panginoong Jesucristo nakatindig sa kanan ng Diyos. Tama po? Sa online, tama po ba? Sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ipinakita kay San Esteban ang mga langit. Sino nakita ni San Esteban sa langit? Nakita niya si Jesus Christ nakatindig sa kanan ng Diyos. O sino ang kanyang nakita sa langit? Si Jesus Christ at ang Diyos. Amen. Ilan yung nakita? Ilan po? Sige nga po sa online. Ilan ang nakita ni San Esteban? Ang nakita ni San Esteban ng Diyos, tapos si Jesus Christ nasa kanyang kanan. Tama po. Kaya ko po tinatanong yan kasi may mga ang paniniwala, oneness theology. Ang Ama, siya rin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya rin ang Ama. Itong nakita ni San Esteban, ilan yung nakita niya? Dalawa. Ang Ama at si Jesus Christ. Amen. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa langit na paraiso, naninirahan doon ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sino pa?
ang naninirahan sa langit na paraiso. O basahin natin. 4:5 ng Apokalipsis. Ito po mababasa. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. O, sino pa po yung nasa langit na paraiso? Nakita po sa langit na paraiso yung espiritu ng Diyos. Tama po, ang Holy Spirit. Nasa langit din na paraiso. O ilan na po yung nakita natin? Ang Diyos Ama, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Amen. O ngayon, sino pa? Apokalipsis 4:6-8 naman. Tuloy natin ang basa. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leyon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may isang mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Sino pa po yung naninirahan sa langit na paraiso? Yung 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures. Nasa langit na paraiso din. Amen. Nakakasunod po ang mga ka-Bible study sa YouTube. Nandyan po sa langit na paraiso ang 4 na nilalang na buhay. Sila po araw-gabi pumupuri sa Panginoong Diyos. Ngayon, sino pa ang nandyan po sa langit na paraiso? Ito naman po sa 4:9 hanggang 10 ng Apokalipsis. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at magsisisamba doon sa nabubuhay magpakilan-kilanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi. Ayan. Yan po sa binasa nating mga talata. Sino ba po yung ipinapakita diyan na nasa langit na paraiso? 24 na matatanda. Nagpupuri din sa Diyos. Tama po. O, nakita na po ba natin na talagang meron na pong mga naninirahan sa langit na paraiso? Marami po palang mga naninirahan sa langit na paraiso. Tama po. Ngayon, nandyan po yung 24 elders, 4 living creatures, ang Holy Spirit nandyan, ang Diyos Ama at si Jesus Christ nandyan din sa langit na paraiso. Sino pa? Basa. 5:11 naman ng Apokalipsis. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda
at ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sino ba po ang nasa langit na paraiso? Mga anghel. Gano'ng karami sila? Milyon-milyong mga anghel po yan. Tama po. Nakikita na po natin, nai-imagine na po ba natin ang langit na paraiso, mga kapatid? Yun po ay lugar na pisikal. Material na lugar. Naninirahan ng Diyos Ama, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, ang 4 na nilalang na buhay, 24 na matatanda, at milyong-milyong mga anghel. Amen. Sino pa ang nasa langit na paraiso, naninirahan doon? O, basahin natin. Hebreo 12:23. Yan. May nagbilang, 37 na po lahat. Ayan. O, ito pa, dagdagan pa natin. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. O, sino ba po yung nasa langit, naninirahan sa langit na paraiso? May binabanggit po dito mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tanong ko po sa inyo, sa mga nasa online, sa langit na paraiso, meron na po bang mga tao dyan? Sige nga po, yung mga nasa online, pwede po bang sumagot? 63 ang nasa online. Meron na po bang mga naninirahan na mga tao sa langit na paraiso? Yan, Brother Jerry Liboon, meron na po. O, dito po ba sa chapel, meron na po ba o wala pa? Marami na. Kay Brad Eli, wala pa. Ayan, kanino kayo maniniwala? Kay Brad Eli o dito po sa binabasa nating mga talata sa Biblia? Kaya nga yung mga exiter na nakausap ko na sabi nila, Brother Willie, mananatili na lang kami sa mga naituro sa amin ni Brad Eli. Yun na lang panghahawakan namin. Yun ikabili ni Brad Eli Yun ikang mga naituro ko sa inyo, manatili na lang kayo doon. Ayan, di na kami sasama pa sa iba. Doon na lang kami sa mga naituro ni Brad Eli. Paano yan? Yung naituro ni Brad Eli kulang at mali. Kay Brad Eli, wala pa ring tao sa langit. Kasi walang umakyat sa langit. Juan 3:13. Sabi ko, tama naman yung talata, mali lang yung unawa ni Brad Eli doon. Kasi ang nakasulat, walang umakyat sa langit. Yung salitang umakyat, ibig sabihin, yun ay sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong kagagawan, sa sarili mong kalooban. Iba kasi yung salitang umakyat sa iniakyat at pinaakyat. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Tama yung walang umakyat sa langit. Talaga namang walang kakayahan ng tao para umakyat sa langit. Pero bakit may mga nasa langit na? Kasi hindi naman sila ang may kagagawan, kaya sila nakarating sa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang dapat nating maintindihan. Di ba si Apostol Pablo, nabasa natin, siya po ay nakarating sa ikatlong langit.
Kasi sabi, inagaw sa paraiso. Di ba? Inagaw. Ibig sabihin, may nagdala kay Apostol Pablo sa paraiso. Amen. Si Apostol Juan naman, kaya niya nakita yung mga nasa langit. Di ba? Binasa natin yung 4 ng Apokalipsis. Tama po. Sa 4:1, pag binasa mo, sinabihan si Juan doon na, umakyat ka rito. Umakyat ka rito. Amen. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakaka na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Mga kapatid, mga ka-Bible study, paano po si Apostol Juan nakarating sa langit? Siya ho ba'y umakyat sa kanyang sarili doon? Inutusan siyang umakyat. Ibig sabihin, may nagpaakyat sa kanya sa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga nandyan po sa online, naintindihan nyo na po ba? Kaya kung pwede lang, kung kayo naturuan ni Brad Eli, pakitapon nyo na sa basurahan yung naituro na yun ni Brad Eli. Pwede po bang makiusap? Para ho kayo hindi naman mahirap ng turuan. Kay Brad Eli, walang umakyat sa langit, kaya wala pang tao sa langit. Hindi na po niya napag-aralan na meron palang mga tao sa langit, kaya nakarating doon, pinaakyat ng Diyos. Si Apostol Juan, inutusan, umakyat ka rito. Si Apostol Pablo, inagaw hanggang sa paraiso. Kaya nakarating sa langit. Tama po. Ayan, Edison Garcia, clear po, Brother Willie. Ayan. Ramon Garcia, marami nang nakatira sa langit, laksa-laksa. Ayan, meron na pong mga tao sa langit. Ayan, salamat po dyan po sa mga sumasagot. Meron na po ba tayong mga natutunan ngayong umaga? Tayo po ay hindi pa ho tapos. Hindi pa ho tayo tapos, mahaba pa po ang paksa. Pinatunayan mo pa lang sa inyo, sa langit na paraiso, pisikal na lugar, material na lugar, may mga nakatira na dyan. Pati mga tao nandyan na rin. Mayroon na rin pong mga tao sa langit. O ngayon, tuloy natin May patunay ba sa Biblia na nasa langit na paraiso ang mga espiritu ng mga lingkod ng Diyos na namatay na? Kasi Hebreo 12:23, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ibig sabihin, kaya tinatawag silang mga espiritu ng mga taong ganap kasi sila po ay wala na po rito sa physical na katawan. Naintindihan niyo po ba yon, mga kapatid? Kaya tinawag na mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ibig sabihin, umalis na po sa katawang pisikal. Kaya ang naroon sa langit, mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Sa Biblia kasi, pag namatay ang tao, humihiwalay ang espiritu sa kanyang katawan. Amen. Napakaganda po ng topic, Brother Willie. Ayan, salamat po sa mga nakaka-appreciate. Ibig sabihin, yung mga nandoon sa langit na mga espiritu ng mga taong ganap, sila po yung mga pumanaw na, mga namatay na. Kaya mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nasa langit sila. Amen. O ngayon, may patunay ba sa Biblia na talagang nasa langit na paraiso
Yang mga namatay na mga lingkod ng Diyos. Yung kanilang mga espiritu nasa langit na. Basa sa Gawa 7:59-60, si San Esteban. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Si San Esteban bago namatay, kasi siya binabato Ano kanyang panalangin sa Panginoong Jesucristo? Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Nasa langit si Jesus Christ, tama po. San Esteban nasa lupa, binabato, pinapatay siya ng mga tao. Ang kanyang kahilingan sa Panginoong Jesucristo, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ano nangyari? At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito, at pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Namatay na si San Esteban. Ano dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Si San Esteban, nung namatay po yung kanyang katawan. Tama po. Yung espiritu ni San Esteban, saan nagpunta? Nasaan na po ang espiritu ni San Esteban? Nasa langit na. Tama po. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Tanong ko sa inyo, tinanggap ba ng Panginoong Jesucristo ang espiritu ni San Esteban sa langit? Tinanggap po ba o hindi? Tinanggap. Kasama nga roon sa binasa natin mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Ray. Ayun ang dapat nating maintindihan. Natatawa yung mga kapatid dito. Ayan, na-debunk na po ang turo ni Brad Eli. Hindi lang nila matanggap no, na si Brad Eli alam niyo po, buhay pa si Brad Eli nang tutulan ko. Huwag niyo sabihin na si Willie Santiago nag-ingay lang kung kailan wala si Brad Eli. Hindi ko totoo yun. Since 2010, wala pa nga pong live streaming ang YouTube. Nag-upload na ako ng mga videos ko rito para tutunan si Brad Eli. Kaya yung mga nagsasabi na ako raw po, ba't ngayon ka lang ka nag-ingay, Willie Santiago, kung kailan wala na si Brad Eli? For your information, buhay pa po si Brad Eli nung mag-ingay ako. Nung siya tutulan ko. Kaya lang si Brad Eli, iniwasan na lang ako sagutin. Mas na lang ni Brad Eli na wag na kaming magsagutan. Hindi naman kasi gano'n si Brad Eli nung araw Tama po ba, Brad Melvin? Di ba si Brad Eli, pagka merong siyang merong tumututol sa kanya, nakikipagsagutan si Brad Eli? Tama po, Sa television, sagutan. Sa radyo, sagutan. Ba't nung ako na ang tumututol, nasa YouTube ako, nasa Facebook ako, si Brad Eli hindi man lang sumubok makipagsagutan kahit minsan. Sana kahit minsan ay mapansin ako. Hindi pa na sumubok si Brad Eli Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung Brother Eli Soriano hindi ba na nakipagsagutan sa akin? Kaya nga yung ibang mga fanatics, ikaw ba, Willie Santiago, kakasaka ba ng debate kay Kuya Daniel? Sabi ko, yung mga Kuya Daniel nyo naghanap na ng ng dahilan para hindi na makipagdebate, di ba? Debating, wala nang salitaan, wala nang kibuan, dadaanin na lang sa good works. Para sabihin na,
Nung araw, may mga nagyayabang pa fanatics eh. Brother Willie, makikipagdebate ka ba kay Brad Daniel? Oo, kako. Ganito, magdebate kayo, English ang gagamiting salita. O sige kako. Patunayan sa akin ni Daniel na ang Diyos, ang salita lamang na alam ay English. Sige kako. Yun ang paksa. Ganon sila dati, para bang nang ako binubuli, di ba? No? Dinuduro di ka debate kayo ni Kuya Daniel sa wikang Ingles. So sige, sige ako. Payag ako. Basta ang paksa namin, patutunayan sa akin ni Daniel na ang Diyos, ang lengguwaheng alam ay Ingles. Yun lang. O sige, debate kami. Wikang Ingles ang gagamitin. Akala nila, mapapa-atras nila ako Ha? Alam nyo ba nung araw po hindi ho sa pagano, nung kami nag-aaral sa eskwelahan, dito sa Baliwag, private school kami doon pinag-aral ng aming mga magulang, private school. Sa private school, bawal sa amin magtagalog nung araw. Brad Chris, Ayan, alam ni Brad Chris yan Ayan yung pinag-aralan po namin private school bawal magtagalog. Sisingilin ka na 5 piso. Pagka ikaw nagbitaw ka na salitang Tagalog. Kaya nung araw talagang ako po rin magsalita sa English. Kaya lang nung mapunta ako sa dating daan, si Brad Eli rin ang nagsabi nung araw. Yung mga manggagawa dyan, huwag na kayo mag-English. Di man ka naiintindihan ng mga kapatid dyan. Ganun. Kumbaga, dinidiscourage ni Brad Eli nung araw yung mga manggagawa na magpaksa sa English. Tapos nung bandang huli, si Brad Eli ang English ng English. Naloko na. Ayaw lang pala ni Brad Eli na mayroong mga marurunong sasamahan. Yung pala yun, Brad Toti. Gusto ni Brad Eli siya lang na under niya yung mga miyembro. Ganun sinisira ang loob ni Brad Eli yung mga manggagawa Hindi ka iba dyan, pa English pa. Hindi naman naintindihan ng mga kapatid yung sinasabi. Di kung ikaw English speaking ka, di mo nagagamitin yung English dahil nagsalita si Brad Eli na di mo naintindihan niya ng mga kapatid. Tapos nung si Brad Eli ang nung nasa abroad na, magpapaksa si Brad Eli, pasalamat, gabi. Yung inaatok na yung mga kapatid. Pag napagod sa English si Brad Eli, magpo-Portugis naman. Mga kapatid, inaatok na. I-Englishin mo, po-Portugisin mo. Tapos ang karamihan hindi naman nag-aral. Tama po. Kaya maraming nailusot si Brad Eli na, na mga maling turo dahil doon sa taktika na yon na magsasalita kung kailan madaling araw na, ang mga miyembro talagang nag-aantukan na. Pag si Brad Eli ginanahang mag-Ingles, mag-i-Ingles. Pag napagod sa English, magpo-Portugis naman. Bakit tayo napunta dyan? Naalala ko lang yung mga nagyayabang nung araw ng debate raw. Labanan ko raw si Daniel ng debate sa wikang English. Akala atras ako. Sige, kakukula ko dyan. Basta ang paksa namin ni Daniel, patunayan sa akin ni Daniel na ang Diyos, ang alam lang lingwahe ay English. Hindi na humirit yung nakikipag-usap sa akin nung araw. So, ngayon, isa ni Esteban, nung mamatay, ang Espiritu tinanggap na po sa langit. Bakit? Kasi ganun po ang mga Kristiyano, mga kapatid. Pag namatay ang Kristiyano, humiwalay na yung Espiritu sa katawan. Ano nangyayari? Basa, 2 Korinto 5:6,8. Ito po nakasulat. Kaya nga kami laging malakas ang loob. Nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ito po ang ating paniniwala, pananampalataya. Habang tayo po'y nasa ating katawan pa, wala pa tayo sa harapan ng Panginoon. Sa talatang 8,
na malakas ang loob namin ng sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Pag tayo po'y nawala na po sa ating katawang ito, yung ating espiritu, umalis na, o saan na po mapupunta? Sa tahanan ng Panginoon. Makakasama na po natin ng Panginoon sa kanyang tahanan sa langit. Amen. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study? Pag namatay ang Kristiyano, ano mangyayari? Ang ating katawan, ililibing, babalik sa lupa. Tama po. Pero yung espiritu natin, makakasama na po ng Panginoon sa kanyang tahanan sa langit. Alam niyo po, nung ito'y maintindihan ko, ipinagkaloob ng Holy Spirit. Sabi ko, ganun pala pag namatay ang tao, diretso pala ka ako agad sa langit, yung sumasampalataya. Pagka yan po mga kapatid, yan po yung alam natin. Yan ho bang kamatayan, katatakutan mo pa? Matatakot ka pa bang mamatay? Pag alam mo na pag natapos ka na rito sa mundo, namatay ka na, ikaw po ang espiritu mo, makakasama na po ng Panginoon sa kanyang tahanan sa langit. Instant po, instant. Kasama na agad. Ang kamatayan pala mga kapatid, ito pala magiging passes natin para makarating sa langit. Pagkatapos ng kamatayan dito, ano na po kasunod? Sa langit na. Nandun na po tayo, makakasama na po ng Panginoon sa kanyang tahanan sa langit na paraiso. Amen! Kaya marami na po bang mga tao sa langit? Marami na. Namatay ang mga apostol. Tama po. Yung kanilang mga espiritu nasaan na? Nasa langit ng paraiso. Namatay ang mga unang Kristiyano. Nasaan po ang kanilang mga espiritu? Nasa langit na paraiso. Meron tayong mga namatay na mahal sa buhay, sumasampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ. Nasa na po sila? Nasa langit na paraiso. Kaya nga ayaw na nilang bumalik dito Tama po. Kaya na hindi na babalik. Nandun Kasi ang pag-asa naman nila, susunod naman sila dito sa akin Ba't ako babalik pa sa mundo? Tama po ba? Naintindihan po ba natin? Meron tayong mga pumanaw na mahal natin sa buhay. O pagkaalam natin na sila naman sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, alam natin na sila po'y nasa langit na paraiso kasama na po ng ating Panginoon. Ngayon, darating din naman ang araw, tayo po ay makakarating din doon sa kanila, makakasunod din po sa kanila. Kung ang mauna po, yung tayo po ay pumanaw, ayun po, automatic, sa langit na paraiso. O ang mangyari naman po, dumating si Jesus Christ para sa rapture, ganun din. Ano po, langit na paraiso din. O ngayon, may mga may mga naguguluhan pagka pinapaksa ko po ito. Brother Willie, di ba? Pag namatay ang tao, pupunta sa langit na paraiso yung espiritu. Brother Willie, ba't babalik pa si Jesus Christ? Yung mga nakikinig sa online. Merong naguluhan dyan Brother Willie, ba't parang kang namatay ang Kristiyano, ang espiritu tinanggap sa langit na paraiso. Tama. Bakit sabi ng Panginoon, babalik siya para
balikan niya tayo dito. Ba't ika ganun? Parang hindi ka nagtutugma. O, yung mga, nasaan na po kaya si Brad Eli? Alam niyo po, wag niyo hong problemahin si Brad Eli, ang problemahin yung sarili ninyo. Tama po ba? Wag niyo hong problemahin si Brad Eli kung nasa siya ngayon. Ang problemahin niyo kung saan kayo pupunta. Kasi si Brad Eli po tapos na. Ano po? Siya po ay na lang, isang kasaysayan, bawat buhay ay may kasaysayan. Di ba? May ganong awit. Si Brad Eli, hayaan na po natin. Mainam po siguro ang inyong masigurado, saan ba ako pupunta pag namatay ako? Di ba? Saan ba ang espiritu ko? Di ba? Huwag naman ho kayo mapipikon sa akin na. Totoo po bang walang malay yung mga namatay na? Mamaya po, mahaba pa po ang paksa. Maghapon po ang ating pagkakatipo na nag-iiwan lang po ako ng mga pag-iisipan. Ito po yung isang pag-iisipan Bakit namatay ang Kristiyano, ang espiritu tinanggap na sa langit na paraiso? Tama ba kapedeng? Di ba? Hebreo 12:23. Ba't naman mayroon pang mangyayaring rapture? But si Jesus Christ, ibabalik dito sa lupa para nga kunin naman yung mga sumasampalataya. O ano ba yan? Contradiction ba yan? Talungatan ba yan? Yung mga nandiyan sa online, 71, ang mga nakatutok sa ating online. Interesado po ba tayong maintindihan ito, mga kapatid? Mga ka-Bible study. Sa Biblia po, tinuturo, pag namatay ang sumasampalataya, Kristiyano, tinatanggap na ang kanyang espiritu sa langit, kasama na po ng Panginoong Hesukristo. Kaya, minsan, meron ako nababasa sa Facebook, mga anak, binabati yung kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay. Magulang, halimbawa, nanay, tatay, happy birthday nanay in heaven. Merong mga ibang iglesia, hindi sang-ayon dun may nagtanong sa akin, Brother Willie, okay lang ba yun na yung ating mga pumanaw na mahal sa buhay, binabati ng happy birthday in heaven? Sabi ko, kung talaga nasa heaven di ba? Kung naniniwala sila na nasa heaven naman talaga yung tatay nila, yung nanay nila di ba? Ba't naman masama doon? Ako ganun din yung tatay ko, yung nanay ko, pumanaw sila. Pag naalala ko, binabati ko rin Kasi nakita ko yung aking mga magulang. Alam ko na sila nga nagturo sa akin na may Diyos di ba kapedeng? Ang tatay ko, yun ang nagturo sa akin na may Diyos. Yung tatay ko, kahit pa paano, yung Biblia tinuruan ako noong araw. Hindi ko na sineryoso. Alam nyo, nung araw, ang tatay ko, nagtuturo din ng Bible yun. Kaya lang, bata pa ako nung panahon na yon, wala pa sa isip ko Wala pa hindi pa talaga pumapasok Noon lang ako mapunta sa ang dating daan. Kay Brad Eli talaga ako nagpaturo ng totohanan Pero sa tatay ko, may nakita naman akong pananampalataya sa Diyos, sa tatay ko. Maging sa nanay ko, ganun din. Ang nanay ko, naanib sa dating daan, pero di panati ko yun. Oo. Sabi ni Brad Eli, nung mga ni KDR, wag daw manonood sa Channel 7 nung panahon na yun, i-boycott. Nanay ko nanonood Inabutan kong nanonood ng mulawin Huy, sabi ko, Mami, bawal yan. Bawal gada-gada ito ng mulawin. Alam ko ang nanay ko hindi panati ko
Kasi nung panahon na binaboycott po nila yung GMA7, nanay ko, hindi nila matinag sa Bulawin. Kaya sabi ko, ito ka akong aking mga magulang. Paniniwala ko kako, nasa langit yung mga yan eh. Dahil sila sumasampalataya. Kasi yun naman ang kailangan para ikay makarating sa langit, para ikaw isama doon ni Jesus Christ, para ikay papasukin doon sa langit. Pananampalataya, sumasampalataya. Wag mo kayong magpaligaw dyan sa MCGI na yan na dahil sa ginagawa mong mabuti, ikaw makakarating sa langit. Mali iyon. Hindi po ang kaligtasan ay dahil mabuting tao ka. Ang kaligtasan, ipinagkakaloob sa sumasampalataya sa Diyos. Amen. At yung sumasampalataya sa Diyos, gumagawa yun ng mabuti. Sila hindi gawang mabuti ang inuune. Kaya yung mga miyembro talaga naman doon nagpupursigi sa paggawa ng mabuti kasi doon sila maliligtas. Maling turo po iyon mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa langit, ang tatanggapin doon, sumasampalataya kay Jesus Christ. At yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ, sa lupa, gumagawa ng mabuti yun. Amen. Kaya sila gumagawa ng mabuti kasi ligtas na sila. Amen. Dapat ganun po tayo ang ating pananampalataya. Ligtas na tayo dahil tayo po'y sumasampalataya kay Jesus Christ at ang patunay na tayo po'y ligtas na yung mga mabubuting gawa na ating mga ginagawa. Amen. Kaya nga hindi ka nahihirapang gumawa ng mabuti. Kaya hindi ka nagsasawang gumawa ng mabuti. Kaya hindi ka napapagod gumawa ng mabuti. Kasi alam mong ligtas ka na. Tama po ba? Tiyak na po natin ang kaligtasan samantalang tayo po'y nandito pa sa lupa. Habang tayo po'y buhay pa. Alam na po natin at tiyak na po natin ang kaligtasan. Kay Brad Eli, ang kaligtasan, matitiyak mo lang pag malapit ka ng mamatay. Naloko na. Pag daw malapit ka ng mamatay, saka mo lang matitiyak ang kaligtasan mo. Hindi po ganun yon mga kapatid, mga ka-Bible study. Meron na tayong kaligtasan. Meron ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Ano patunay na meron na tayong kaligtasan, meron na tayong buhay na walang hanggan? Makikita po pagbabagong buhay sa mga sumasampalataya at yung paggawa ng mabuti. Hindi na sila nahihirapang gawin ang mga gawang mabuti. Hindi sila napapagod, hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti yung mga naligtas na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung ating mga gawang mabuti na yan, mga kapatid, gagantimpalaan, bibigyan ng rewards. Kaya hindi pwedeng sabihin na ako itutol sa gawang mabuti. Tinuturo ko nga yung gawang mabuti. Sa paggawa ng mabuti, meron kang gantimpala. Ang tinututulan ko, yung paggawa ng mabuti na magbubunga ng kaligtasan. Nagkakaintindihan po. Yan ang tinututulan ko. Yung maling turo, paaasahin ng mga tao na para maligtas, gumawa ng mabuti. Samantalang sa Biblia, sumampalataya kay Jesus Christ, may kaligtasan na. Amen. At yung may kaligtasan na, gumagawa ng mabuti kasi yun ang patunay na siya may kaligtasan na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Ngayon po ang ating tanong, yung namatay ang isang Kristiyano na sumasampalataya, ang Espiritu tinanggap na sa langit. Pero bakit mayroon pang rapture si Jesus Christ na gagawin para sa mga sumasampalataya? O yan ang ating itutuloy. Mag-break time po muna tayo. Para bigyang daan yung ating programa sa pasalamat. At itong ating mga ka-Bible study sa YouTube Live, magre-resume po tayo ng ating program 1:30. 1:30 po tayo magre-resume kasi po mahaba ang programa para sa pasalamat, yung awit na ihahandog ng mga kapatid. At magla-lunch break po. Pagkatapos po, noong mga programa po sa pasalamat, ay babalik po tayo sa YouTube Live para sa pagpapatuloy po ng ating paksa. 1:30 po. 1:30 po ang ating pagbabalik. Paalam po muna sandali sa lahat ng ating mga nakasama sa umaga pong ito. At mamaya po uling 1:30, tutuloy-tuloy po ang ating paksa.